So ngayon guys, pag-usapan ulit natin itong kaso ngayon ng missing sabungero. Dahil nga dito nga sa ginawa ng Department of Justice na etong si Atong Ang at yung kanyang mga kasamahan pa dito o yung iba pa na pinakakasuhan nga ng Department of Justice. So ngayon guys, bagong latest news, no? Yung kanilang kampo dito at mismong si Atong Ang ay pumalag na. Pumalag ang kampo ni Atong Ang dahil hindi nga daw umano patas ang naging desisyon ng Department of Justice. So ngayon guys, eto, mapapaisip kayo kung bakit hindi kaya gumana ang kayamanan ni Atong Ang sa Department of Justice. Sa tingin nyo, bakit kaya hindi gumana at na etong si Atong Ang ay namomobrema ngayon dahil nga sa kaso na isasampa sa kanya o yung magiging kaso nila ay talagang patong-patong, no? So eto guys, panoodin natin ngayon yung latest news tungkol nga dito sa kampo ni Atong Ang na ngayon ay sila ngayon ay pumapalag na dito sa DOJ. Ano kaya ang susunod nilang hakbang na gagawin dito, no? Upang magusutan itong kaso na to. So panoodin natin yung latest news ngayon guys tungkol dito kay Atong Ang. Kampo ng negosyanteng si Atong Ang sa rekomendasyong kasuhan siya kaugnay sa mga nawawala sa bungero. Epektibo at hindi raw patas ang desisyon ng DOJ. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, una sa lahat, pakipaliwanag nga itong findings ng DOJ. Jiggy 10 counts ng kidnapping with homicide at 16 counts ng kidnapping with serious illegal detention. Yan ang mga kasong inirekomenda ng DOJ na isampa laban sa negosyanteng si Atong Ang at 21 iba pa dahil sa pagkawala ng mga sabongero. Base sa resolusyon na inilabas ng DOJ, may nakita itong sapat na ebidensya para ituloy ang kaso. Malaki rin daw chance. Sapat na ebidensya. So may nakita ang DOJ na sapat na ebidensya dito laban kila Atong at sa iba pa. Mukhang gumaganda ang takbo ng kaso. Lalo na yung mga umaasa ng hustisya. Yung mga pamilya dito ng mga missing sabungeros. No? Mabuti na lang, no? At may sapat na ebidensya sila na kasuhan na talaga ito si Atong at yung iba pa. Yung iba dito, sinasabi na tabunan na daw, no? At eto ngayon, lumabas na muli ang mga bagong update tungkol dito sa kaso na to. At mukhang sinuwerte dito, no? Yung actress na si Gretchen kasi hindi siya mapapasama dyan. Na makonvict ang mga respondent. Si ang itinuturong mastermind umano sa pagdukot at pagpatay sa mga nawawalang sabongero. Siya daw ang mismong nagbibigay ng pera at nagpagamit ng kanyang farm at organisasyon para magawa ang krimen. Ng abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal sa panayam sa One Pilipinas ng 1PH, sinabi niyang dismayado ang kanyang kliyente sa resolusyon ng DOJ. Hindi man lang daw kasi Syempre naman, dismayado talaga yan. Ikaw ba naman, mayamang tao, no? Baka hindi nagkasundo. Dismayado talaga abot dyan ni Atong, no? Kasi, yung in-expect niya na siya'y mapapawagan sala ay mukhang nagkakagabu-gabu na. sinaalang-alang ang mga inalatag nilang ebidensya. Hindi rin daw naging factual ang resolusyon dahil ibinase lamang ito sa testimonya ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Kine-question din ng kampo ni Ang kung bakit hindi nakasama sa pinakakasuhan ang mga magkakapatid na Patidongan. Maghahain nga raw sila ng motion for reconsideration sa DOJ. Pakinggan natin ang So ito nga no, etong magkapatid na to na Patidongan, napaka-jackpot at napaka-lucky o swerte nitong dalawa na to kasi kahit sila ay hindi na din makakasuhan, no, ibinasura na yung pwedeng kaso na may sampa sa kanila at sila ay na, kumbaga witness na sa witness protection program na sila, no, etong magkapatid na sila Irakim at eto si alias Totoy.
swerte to dahil nanalo sila. Mukhang panalo na talaga yung kanilang kasi wala nang may kakaso sa kanila eh. No? So maswerte talaga sila at makakamit na din ng hustisya yung mga pamilya, makakahinga na sila ng maluwag, no? So eto muna guys, no, bago natin ipagpatuloy, baka pwede ako makisuyo sa inyo na mag-subscribe muna kayo sa ating channel, no? Salamat sa ating mga solid na subscriber ngayon, no? Nasa 120 na tayo mahigit. So salamat sa inyo, baka pwede makisuyo, subscribe muna kayo sa ating channel. At i-click nyo rin yung notification bell nang lagi kayong updated. Ni Attorney Villarreal. Marami yung inconsistencies dun sa mga affidavit ng mga magkakapatid doon. Hindi ko ho nakitang kinonsidera yun dun sa resolution na natanggap namin kagabi. Kaya ko sinasabi na yung resolution is deeply flawed and rather unfair. At Camille, anong susunod na mangyayari sa kasong ito? Yan ang inabangan. Jiggy, pwede pa naman umapela ang kampo ni Ang at yun na raw yung kanilang gagawin pero hindi nito mapipigilan ang pagsasampa ng mga kaso sa korte. Ihahain daw, ayon sa DOJ, ihahain ang mga kaso sa 3 regional trial court sa Lipa City, Batangas, Santa Cruz, Laguna at San Pablo, Laguna. Kapag may nakitang probable cause, ang judge dito na maglalabas ng arrest warrant. Agoy! Ang mga kasong Agoy, non-payable, tapos lalabasan ng warrant, patay kang bata ka. Yung yaman mo, walang magagawa dito. Nako po, maghihimas ng kayas ngayon si Atong, no? sampake na Ang. Jiggy? Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5. Yan. Yung 3 korte na yon, pag napatunayan talaga ay gagabasan na agad siya ng warrant of arrest at ito yung non-payable, no? Walang piyansa. Nako po. GG talaga si Atong Ang dito, pati yung ibang mga kasama. At swerte ni Gretchen dahil hindi siya napabilang dito, no? Kaya yan si Gretchen ay talaga nagpapasalamat talaga yan ng madami sa suporta. Dahil hindi siya nadahamay at hindi siya nakasama dito sa mga pinakakasuhan, no? So ayan, so mukhang makakamit na nilang hustisya. So ano masasabi ninyo guys dito sa ating bagong latest update ng kaso ni Atong Ang, no? So comment down below kayo sa video natin at huwag nyo na din kalimutan mag-subscribe nang lagi yung updated sa mga susunod pa nating mga video.